Si Congressman Jose Pepito Alvarez ang chairperson po ng House Energy Committee sa 2 panukalang batas sa 2 sinasabing amyenda sa 2 mahalagang batas tungkol po sa enerhiya. Magandang umaga po, Kong Pepito. Magandang umaga naman sa inyo, Ted. Opo, Saka, Jetis, Tata. Salamat sa panahon. Unahin ko lang po itong, kayo po bilang chairman ng komite, ano ang take nyo sa sinasabi ng Presidente na panahon na para alisin ang system charge na binabayaran po ng mga electric consumers sa ating bill? Opo, utos ng Pangulo yun, siyempre. Kasama na rin yung VAT sa systems loss kasi biro mo, systems loss na nga. Nilalagyan pa ng VAT. So, 2 yung systems loss. Una, yung non-technical, yung pilferage, yung tampering, yung mga illegal connection. Yun, madali i-police yun, di ba? Pero yung technical, yung sinasabi ni na Chairman MVP, na when you transport power from one point to another, merong systems loss yan. Ang tinatawag dyan ay power loss in line. Inherent talaga yan. Hindi mo matanggal basta-basta yan. Pero, merong mga paraan ma-minimize. So, yung systems loss, 3 bagay yan. Unang-una is yung VAT. Madali yon. Executive order lang yung VAT at saka BIR acceptance. Pangalawa, yung non-technical, which is yung pilferage and so on and so forth, madali din yun. Pero yung technical, yun na po yun, ang pag-usapan mo na, let's give time to the big utilities like Meralco to institute ways and means in order to reduce it. Okay? Opo, hindi lang siguro sa Meralco, kundi yung mga electric cooperatives na mas marami. Ang electric cooperatives, Ted, nagre-range yan between 15, 12, 8, at saka 6%. Yung kanilang 16 loss. Yung mga inefficient talaga, malalayong lugar, lumang linya, yun, umaabot ng 15 yun. Pero ngayon, binawasan na ngayon ng ERC yan, 12, 8 na lang, 12, 10, at saka by cap na po sila. So, in order, ito naman cap is for them to become efficient over time. Kasi pag hindi mo sila binigyan ng cap, hindi, pataka lang sila kung sa Bisaya pa. Alam mo yun, di ba? So, diba? Opo. So, mayroong cap dapat para mag-improve sila sa kanilang distribution. Ganon din sa Meralco. Opo, Ganon sige. din. Ang kasipudan ng Meralco po, no, pati po itong Visayan Electric, itong Davao Light, no, lahat sila binigyan nga ng cap ng ERC para naman din mag-improve ka doon sa pagbawas mo ng system loss mo doon sa non-technical lalo na. So Congressman, ano ho ang inyo pong gagawin dito? Kayo ba'y magmamadali sa sinasabing hearing nito sa desisyon na tanggalin talaga at ibigay daw yung system loss charges o gastusin purely sa mga utilities o maging sa generation? Binanggit ko na yung VAT at saka yung yes, sir. Yes, sir. non-technical. Oo. Kaagad-agad yun. Pero yung technical, doon sa mga efficient utilities like Meralco, Davao Light, Abuitis, and so on and so forth, upuan yan, kasi ngayon yung cap nila is between 5.8 o 6%. Yung kasama na yun, a little bit more than 1% yung non-technical. So if you look at it, 4 point something lang talaga yung technical, yung power loss in line na tinatawag. Because when you transport, saka padaan mo sa transformer, bago pumunta sa bahay mo, napuna mo, meron kayong transformer, Ted. May bawas na. Yun. Pag dumaan doon, may loss na rin yun. Yes, sir. Yes, sir. So, pagdating sa bahay mo, yung air conditioner mo na inverter, may power loss din yun. So in other words, hindi dapat madaliin, bigyan muna ng pagkakataon para pag-aralan kung paano mariresolve itong technical system loss. Yung panukala, gawin na natin ngayon, but you cannot just say overnight, wala na yan. So they will be given enough time in order to employ more CAPEX, capital expenditure, to lessen their technical system loss. Okay, sige. So, yung pong VAT, no, may VAT sa system loss, pero
may VAT din po sa generation, may VAT yung transmission, at may VAT sa distribution. Isa lang produkto, Congressman. Anong take nyo ron? Sa ibang bansa, isa lang ang VAT doon lang sa billing mo, pagtanggap mo, nandun na yung VAT. Halimbawa, sa Vietnam, 8% lang yun. Said, dito sa atin, progressive kasi ang nangyari nga sa ating IPIRA, in-unbundle yan lahat. Kailangan yung bill mo i-itemize yan, line by line, i-describe. So kaya doon sa generation, transmission, distribution, may VAT yan. So wala pa mang utos yung Pangulo na tanggalin yung tatlo na yun. Yung utos niya, ito lang sa systems loss mo na. Opo, pero hindi ba kailangan ba bang mag-utos ng presidente para ma-review yung congressman? Kasi unfair naman sa atin yun na yung 12% VAT actually hindi naman binibiyak sa tatlo eh. Ang sinasabi mismo, kung tama ang pagkakaintindi ko sa aking panayam sa mga taga-utilities tsaka taga-ERC na mismo yung generation charge may 12% kaagad na VAT sa kanilang source, sa power, sa kuryente. Yung dadaanan ng linya, meron din silang 12% VAT sa kanilang serbisyong yon, pati po utilities. Opo. Oo. Opo. In other words, patong-patong na, Kaya na-accumulate mo Oo. yung VAT on VAT, VAT on VAT. So, anong tingin po ninyo? Kung ako lang, kung ako sa yung tanungin mo, depende yan doon sa Department of Finance. Kung yung in-expect nila na revenue galing dito sa VAT on generation, transmission, and distribution ay grabing makaka-apekto sa ating ekonomiya, siyempre, in Department of Finance, totoo yun. Nandun naman sila sa bawat hearing namin. Ngunit, kung yan ay maliit na fraction lang sa ating ekonomiya, dapat talaga tanggalin na yan. Pero as of now, hindi pa sila pumapayag na tanggalin yan. Yan lang, Ted. Opo, sige. So, kailangan pa din malaman kung magkano ba talaga nakokolekta po doon sa mga VAT na yan, sa tatlo po na component ng ating power, power industry. Baka sa sunod namin na hearing. First time hearing pa lang kami. Sunod namin na hearing na dyan. Sige. So, more or less po doon sa sinasabi na system loss na usapin po kung sino ang aakot nito, particular po yung technical system loss, more or less sa inyong palagay po, kailan ito may patutupad na? Kailan ang desisyon dito at implementasyon? Before the end of the year, may panukala na yan. Hindi naman namin inaaway yung mga efficient utilities, Meralco, More Power, yung Bisay. Nakikiusap kami sa kanila, sit down and let us have a collective wisdom how to implement yung utos ng Pangulo. Yan naman, Ted. Hindi naman dito pwedeng badaliin. Opo, sige. So, ito ho naman pong oil deregulation law. Remember, kung napag-usapan natin to, kaninyo, panahon na para magkaroon ng review po dito. Kumusta na po yung panukala ng review sa oil deregulation law? Napakaganda nitong oil regulation law noong 1998. Kasi the objective here talaga was to have competition amongst the oil players para mag-stabilize ang presyo at saka gumanda. When there is competition, pagpagalingan yan. That's the only way to expect good prices sa fuel. Open market economy. But ang nangyari, nung nagkaroon ng giyera sa Middle East, maski we have 50 days inventory pa, yung mga nag-order kaagad ng langis, maski may inventaryo pa sila, yung pricing nila doon sa bagong in-order nila, from 58, diretso na agad sa 90. So, isa yon sa aming tinitingnan na hindi payagan dahil nagkaroon nga tayo ng emergency powers ang presidente para ayusin yan. Dahil doon, medyo na-curve na konti yan. Di ba? Hindi sila nakapatuloy ng mabuti. Ngunit, mayroon pang mga iba dyan na dapat balangkasin na dahil while the objective was very good at that time, it doesn't hold water now. Opo. Diba? Opo. Hindi na siya napapanahon sa mga panahong ito. So Congressman, what is the parliamentary status of the amendment bill para po sa oil deregulation law? We're already almost finished with it.
Mhm. and then papunta na sa plenaryo ito, and then tuloy na namin. Ang isa doong pinakamaganda is meron tayong binalangkas na batas na magkaroon tayo ng National Reserve, Mhm. National Reserve on Oil. Okay. Para hindi na tayo tatamaan. Halimbawa, noon ay ating inventory was only good for 50 days. Mm. So, hinihikayat natin yung mga competition, yung mga players sa langis, sila, mag-inventaryo sila imbis na 50 days, gawin nila 60 days. Tapos, ang gobyerno, magkaroon din ng another 4 months para maging 6 months lahat ang ating inventaryo. Para kung merong giyera na hindi naman tatagal ng 3 buwan, at least may buffer tayo. Pwede natin i-caution yung buong bansa natin doon sa mga oil shock. Opo, how about yung hinihingi po na more teeth, no, more power ng DOE, particular po dito nga sa pag-check ng mga kitaan ng mga oil companies, yung pong unbundling din ng kanilang rates, etc. po. Kasama yun doon kung yung emergency power ma-epekto lahat yun, magamit ng sekretary ng DOE, yung kapangyarihan ng Pangulo, hindi na pinapayagan yung mag-order, kasi may inventaryo ka pa, tapos order ka ngayon, yung presyo mo yung prevailing, hindi yung presyo ng inventaryo mo. So kasama na yan doon to minimize the increase in oil prices para yung ating mga kababayan na hindi ma-shock. Apo, kailan po kaya ang passage nito in both houses, Congressman? Tingin po ninyo. Kami, in 60 days time, nasa Senado na po ito. Okay. Pagkatapos na po kami nito. Alright, sige. May tanong lang po si Chacha tungkol dito sa Pax Silica. Yes. Go, Cha. Oo. Congressman, may dalawang statement po kayo no, tungkol dito sa Pax Silica. Una, ang sinasabi niyo po, Opo. kung ayaw ng mga Taga-Luzon sa Pax Silica, dito yan sa Palawan ilagay. And then there's another statement Tama. you made. Kahapon din po yan. Ang sabi niyo po, mga kababayan, huwag kayong mag-alala sa Pax Silica. Congressman, napag-aralan niyo na po bang maigi kung talagang ito po ay makabubuti para po sa ating mga Pilipino? Opo, ganito yan ha. Nung una, yung Palawan, wala naman kaming kuryente doon na malaki. Di ba? Nag-apply yung Sumitomo sa Southern Palawan, maglagay ng $250 million lifting plant, yung nagpa-process ng nickel. Lahat ng probinsya yan, nagsabi na ayaw namin, dahil wala kaming kuryente, malakas kumain ng kuryente yan. So, pag-usapan namin, basta dalhin niyo yung kuryente rito, we will allow you to use the sulfuric acid from Japan in order to process our nickel in Southern Palawan. Pumayag yung Sumitomo, nagdagdag sila ng 40 megawatt na coal. Hindi apektado yung aming maliit na distribution sa Southern Palawan ng kuryente. So, yung Pax Silica, ganyan din yun. Kung ang laki ng kailangan nilang kuryente, wala tayong mabibigay na power dyan. Sila magdadala ng sarili nilang power. Importante dyan sa atin, yung job generation At saka yung ang dami nating Pilipinos makatrabaho dyan. Kailangan natin yan. Opo. Wala yan. Yung economy natin, yung environment natin, yung tubig natin, lahat masolusyonan yan. May paraan yan. Walang problema. Oo. Pero ayaw nila. Congressman, paano po yun? Nakita nyo na po ba yung framework ng Pax Silica? Kasi actually, yung last interview po namin kay BCDA CEO Sir Bingkang, hindi ma-explain una kung paano yung toxic waste, kung saan po itatapon. Kasi mineral processing po siya aside from being an AI hub or manufacturing plant, kung ano man. Paano po kaya yun? Yung framework po ba, nakita nyo na? Hindi. Pero lahat ng toxic waste sa mundo, except for nuclear, kaya natin ayusin. Halimbawa, yung mga acid na gagamitin nila dyan, hindi naman natin payagan yan na mayroon silang discharge permit papuntang dagat. Before mo papuntang dagat yan, napakarami natin limestone sa Pilipinas. I-neutralize mo muna yan ng limestone. So when you make the chemical equation sa limestone at saka yung acid, when you neutralize yung acid before it goes down into our rivers and our creeks, yung iba pang mga toxic materials nila, meron naman din yan. So, hindi naman pabaya yung ating Environmental Bureau. And except for atomic waste, may solusyon lahat po yan. In other words, Congressman, dapat dumaan muna sa konsultasyon sa inyong constituency.
Oh yes, ganun naman talaga yun eh. Mm-mm. So, yung BCDA will now consult with the local LGU. Mm-mm. Kasama na yung barangay, munisipyo, at saka Oo. yung probinsya. Mm-mm. Oh. Nga- Then, pumasa doon, because of the persuasive effect of our executive department, Mhm. that we need this for our country, Aha. kailangan magpaliwanag sila doon. Meron namang proseso magpaliwanag. Hindi, kung sa- Whether the advantages Mm. outweighs the risk. Opo, Ganun lang. opo. Pero kaya nga po, pero kung sa Palawan talaga ito pupunta, you will have to consult your constituency, no? Mm. Opo, Mm. ang sa Palawan kasi, lalo na sa Southern Palawan, Mhm. maski 10,000 hektarya pa ang kailangan nila, napakarami namin lupa doon nakatiwangwang. Aha. Kabilihin nila yung lupa, Okay. lagay sila sarili nilang pier, sarili nilang airport, sarili nilang power. Mm. Napakarami natin tubig sa Southern Palawan. We have 26 rivers. Mm. Collectively, we can supply the water. Kung kulang pa yun, Mm. mag-desalinate. Opo. Ganun lang. Tim. Apo, gaano ho kalalim ang inyong kaalaman dito sa Paxilica AI Hub na project na ito, Congressman? Doon sa usapin ng business model nito, may alam ba kayo? Ganito yan, Ted. Mm. Isipin mo lang, bakit nila ginagawa yan at nilalagay sa Pilipinas? Mm. Number one, our country is endowed with so much mineral, Mm. including rare earth, meron tayo. Mm. Second reason is because America might not be able to persuade China not to invade Taiwan. Mm. Eh, napakalaking chip maker yung Nvidia at saka yung isa pang chip maker doon na napakalaki. Mm. That is supplying most of the chips and the AI component all over the world. Mm. Eh kung ma-overrun ng China yung Taiwan, at least meron silang Mm. another producing country dito sa atin. Okay. Di ba? Opo, I yes sir. think that is the ultimate reason for America. Pero what I'm talking about is the business model. Ito, Congressman, ha? Oo. Kasi ang pinapangalandakan ng BCDA, maglalagak ito ng investment. Ang tanong lang, talaga bang yung Amerikano magdadala ng dolyar dito, hindi na sila uutang, ibibigay natin yung lupa sa Clark? Pero yung actual na konstruksyon ng infrastructure, gagamitin po ng mga kagamitan, hindi uutang sa Philippine banking institutions at magdadala talaga ng puhunan. O baka eventually, Amerikano lang ang pupunta, mangungutang sa Pilipinas sa mga bangko, gagamitin yung kalupaan natin, mag-engage ng cheap labor, and eventually, kapag kung nagka-problema, aalis sila, yung bangkong inutangan, tayo din po sasalo. That is a risk which our government should prevent. Mhm. Kasi yung mga investor dyan sa Paxilica, Ted, Mhm. hindi man ito yung US government. Mhm. These are large private companies. Mhm. And they have their own money. They have their own banking system. Mhm. So, yun lang ang condition. Kung doon sa ating consultations pagkatapos sa LGU, doon naman sa national, Mhm. o ano yung pipirmahan na agreement, ilagay yung maliwanag na yun. You will Oo. bring your own, all the companies operating here, will bring all the capital. Oo. Saka huwag silang gumamit ng ating tubig, ating kuryente, at saka yung ating seed money. Oo. They must be incremental to our economy. They should not use into our economy. Opo. Kasi meron na diyang experience yung sa Clark Congressman, if I may refresh you, yung Berhad na nagtayo ng SEA Games structure diyan nagsabi na mamumuhunan pero umutang lang pala sa DBP. Kinuha lang yung pera sa bangko din natin. Tapos tayo pa din alam niyo ho yun, masiguro lang na hindi tatamaan ang ating local banking institutions kung sakasakali po na magkaproblema kapag umalis sila na hindi po yung bangko dito ang mamumroblema dahil wala silang nakokolekta na inutang sa kanila nitong sinasabing dayuhan na mamumuhunan daw dyan sa Clark. Exactly. That's a very good point in order for our government to look out na ilagay yan sa doon sa kasunduan sa final Framework, agreement no? ng framework. Opo. Ilagay lahat yan. Opo. Sige, so Congressman Pipito, damo nga salamat maganda umaga po. Napakaganda ng talakayan po para matuto kami. Ay buntak sa diha sa imo. Pasyal ka sa Kongreso, namimiss ka na namin. Dati ka naman doon. Ako baguhan lang diyan . Naku ha. Salamat na marami, Kong Pipito. Thank you po. Thank you very much. Okay. Anytime, tawag lang kayo. Salamat na marami. Thank you. FM. Si
Congressman Pepito Alvarez po ng Palawan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.